This portion is brought to you by Univet. Magandang araw po sa mga hog racers dyan na gusto pang matuto ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo ng baboyan para lumaki ng maganda ang mga baboy na alaga at ang inyong negosyo ay tuluyang umasenso. Ugaliing subaybayan, level up ang baboyan at sa inyo ng U as in Univet, ng P as in Pigrolac. Talagang swak na swak kung pag-level up ang balak. Kaya eto na po ang unang bahagi, Bantay Baboy Tips, ipamamahagi. Walang hiya kayo mga peste kayo! Lagi yung binibigyan na sakit ang aking mga alagang baboy, ha? Ha? Ito sa inyo! Oh, Mang Ronnie, puso mo! Oy, Dok, ikaw pala. Dok, nakakapang-init kasi ng ulo itong mga pesting na tatago sa baboyan ko, eh. Perwisyo. Ganyan talaga sa baboyan, Mang Ronnie. Kaya nga, kailangan natin ng regular na paglilinis at pag-disinfect upang mabawasan natin ang dami ng mikrobyo. Dok, regular naman ako mag-disinfect, eh. Kaya lang may mga peste talagang pasaway. Kinakawawa yung baboy ko. Meron pang isang uri ng disinfection na kailangan natin gawin, Mang Ronnie. Ito yung tinatawag na terminal disinfection. Terminal? Dok, mukhang mas matindi yun, ah. Oo, Mang Ronnie. Pangminsanan lang ito. Pag wala ng lamang hayop sa kulungan, o kaya ay pag may tumamang malalang sakit sa ating mga baboy, lalo na pag viral. Ayos yan, Dok, ah. Kailangan ko nang simulan yung pag-terminal disinfection yan, Dok. Ano bang magandang gamitin para dyan, Dok? Para sa terminal disinfection, gumamit ka ng Microban. Microban? Dok, kaya naman bang alisin niya yung mga pinakamatinding peste sa baboyan ko? Oo naman, Mang Ronnie. Ang Microban kasi ay isang broad spectrum na disinfectant. Pumapatay ito ng bakterya, viruses, fungi at maging bacterial spores. Microban? Manda kayo mga peste kayo. Para sa isang epektibong thermal disinfection, maghalo lamang tayo ng 40 ml na Microban sa isang galong tubig at i-spray ito sa mga bakanting kulungan o kaya pag may tumatamang malalang sakit. Dok, tama ba 40 ml kada galon tubig? Dok, sapat na ba yun? Sapat na yun, Mang Ronnie, para pumatay ng bakterya, viruses, fungi at mga bacterial spores. Astig! Magti-terminal disinfection na ako with Microban. Manda kayo mga peste kayo. Iti-terminate ko na kayo. Ugaling maglinis at mag-disinfect ng inyong baboyan. Pagdating sa disinfection, dalawang klase yan. Ang isa'y regular, para di na dumami ang bilang ng mikrobyo, at ang isa na may terminal, para patayin ng mikrobyong perwisyo. Gawin ang terminal ng minsanan. Pag walang hayop ang kulungan o may kumakalat na sakit dyan, ang mabisang gamitin, Microban! Sa tamang paglilinis, regular at thermal disinfection, makakasiguro tayo na may iwasan ang insidente ng sakit sa ating mga baboyan. Sa terminal disinfection with Microban, level up ang pagbantay baboy. This portion was brought to you by Univet. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Tuloy po ang level up ang baboyan. Ikalawang bahagi naman, mga dagdag kaalaman sa wastong pagpapakain sa mga alagang baboy natin. Halina't ating tangkilikin para sila'y lumaking okay na okay. Tatak Pigrolac all the way! Dok, mukhang manganganak ng inahin. Mukhang maraming lalabas na biik. Dok, sana maayos ang paglabas nila. Sana maayos ang unang araw nila para maganda ang paglaki nila. Di ba, Dok? Tama ka dyan, Mang Ronnie. At saka, Dok, ang unang ginagawa ko paglabas ng mga biik, pinupunasan ko ng malinis na basahan. At tinatanggal ko yung mga lamad, lalong-lalo yung mga nakabara sa ilong. Kung sakaling hindi na humihinga, hawakan mo ang biik sa ulo at sa huli ang paa.
at itaktak ito pababa upang matanggal ang anumang nakabara sa ilong at sa daanan ng hangin. Tapos, Dok, pinapasuso ko na yung mga bagong panganak na biik sa inahin. Yan ay para matulungan ng inahin na maglabas ng oxytocin. Ang oxytocin kasi ay isang hormone na nakakatulong para maghilab ang matres at para mailabas ang mga biik. Di po ba, Dok, nakakatulong din yun sa pagbaba ng gatos ng inahin? Correct. Tapos, talian mo ang pusod ng malinis na sinulid. Mga 1 pulgada ang layo mula sa katawan. Tapos, putulin mo ang pusod gamit ang isang malinis na gunting o kaya blade. Dok, pinapahira ko ng tintura de yodo ang dulo ng pinagputulan. Tama yan, para maiwasan ang impeksyon. Pinuputol ko yung matutuloy sa dulo ng ngipin, pinupurol ko, Dok, at pinapakinis para hindi masugatan ng ina pagsuso ng mga biik. Siguraduhin mo lang na hindi masusugatan ng gilagid ng mga biik. Ito ay para maiwasan ang impeksyon. Dok, yung buntot dapat rin magputulin, ha? Oo, Mang Ronnie. Putulin ang buntot sa unang araw ng mga biik upang maiwasan ang pagkakagatan nila pagdating ng grower or finisher stage. Dok, gaano ba kahaba ang puputulin sa buntot? Ang matitirang buntot ay dapat nasa 1 o 2 pulgada lamang o sapat na para matakpan ng ari o ang puwet ng mga biik. So, Dok, kailan ko pa sila bibigyan ng pagkain? Bigyan mo ang mga sumususong biik ng Early Win Immunobooster mula sa edad na 5 hanggang 35 na araw. Basta tatak Pigrolac, astig talaga yan mga eksperto sa AK USA, ang partner sa paggawa niyan. Pakinggan natin kung ano pa ang say ni Dr. Fioli from AK USA. The Early Win Immunobooster is designed to supply a diet that is very digestible for the baby pig. It has a good source of lactose and milk ingredients. Another feature of this feed is that it has been formulated taking into account the fact that pigs in this early stage tend to be very prone for diarrheas, and we really need to prevent those. Other technologies are natural growth promotants like organic acids that help with digestibility of the nutrients, and other types of ingredients of that nature that contribute and help the animal extract the most out of the nutrients and improve the feed conversion ratio and their growth potential. Siyempre, tatak Pigrolac all the way. Level up ang mga sumususong biik sa Early Win Immunobooster. Oras na po para magpaalam, pero iiwan ko po kayo na mas marami ng alam. Kita-kita na lamang po tayo sa susunod na yugto. Marami pang dagdag kaalaman sa Level Up ang Babuyan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac.